Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 5, talata 13 hanggang 16. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa misyon ng bawat Kristiyano. Sinabi ni Jesucristo ang katangian at panawagan ng bawat sumusunod sa Kanya. Kayo ang asin ng sangkatauhan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. At kung iisipin natin, bakit nga ba asin? Sapagkat ang alat ng asin ay nagbibigay lasa sa mga lutuin. Ang asin din ay gamot sa mga sugat ng tao noong sinaunang panahon. Ang asin din ang nagkokonserba sa tubig sa katawan ng tao. Kaya't kung siya'y naglalakbay sa disyerto, kinakailangan niyang kumain ng asin. At makikita natin na ang asin din ay pinangangalagaan ng mga pagkain upang hindi agad mabulok ang mga ito. Iba't ibang layunin ng asin. Nagbibigay lasa, gumagamot, nagkokonserba ng tubig, at nagpapanatili sa kasariwaan ng mga pagkain. At ito ang misyon ng mga Kristiyano. Magbigay ng asin, magbigay ng lasa, gumamot ng sugat, panatilihin ang tubig sa katawan, at panatilihing karapat-dapat ang mga pagkaing magbibigay buhay sa tao. At makikita natin sa ating daigdig, sa ating kapaligiran, sa ating lipunan, napakaraming tao ang wala ng lasa ang buhay. Ang ibig sabihin, hindi na nila nakikita ang kahulugan. Bakit pa sila gumigising sa umaga? Bakit kailangang magtrabaho? Bakit kailangang mag-aral? Wala nang lasa ang mga ugnayan sa loob ng tahanan, sa loob ng lipunan, sa mga pagkakaibigan. Unti-unting nawawala ng mga lasa. Ang isang Kristiyano ay tinatawagan na ipanauli ang lasa ng buhay ng tao. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang karanasan sa Panginoong Jesucristo, maaari niyang pagpanibaguhin ang kahulugan ng buhay ng isang nilalang. Ang isang Kristiyano rin ay tinatawagan na paghilumin ang sugat ng mga nasaktan. Napakaraming tao ang bigo, nagdadalamhati, nawawalan ng pag-asa. Ang isang tao na sumusunod sa Panginoong Jesucristo na tinatawagang maging asin ay kailangang kumuha ng lakas sa Panginoon upang makapagdala ng mga salitang nagpapagaling. Mga salita ng Diyos na nagbibigay konsolasyon. Ang asin din ay pinananatili ang tubig sa katawan ng tao upang sa paglalakbay ay manatili ang kanyang lakas. At alam natin sa ating buhay, sa ating kapaligiran, maraming tao ang sumusuko na sa paglalakbay. Hindi na maabot ang layunin ng buhay. Wala nang lakas humakbang. Ang isang Kristiyano na sumusunod sa Panginoong Jesucristo ay binibigyan ng lakas ang mga taong napagod na sa buhay. Pinananatili ang kahulugan kung bakit naglalakbay ang buhay. Binubuhay ang pag-asa. Binibigyang liwanag ang layunin ng bawat hakbang ng kanyang kapwa. Ito ang panawagan at misyon ng asin ng isang Kristiyano. Huling-huli, ang asin ay pinananariwa at pinananatiling maayos at karapat-dapat ang mga pagkain. Ang ibig sabihin, tinutulungan niya ang mga pagkain na hindi mabulok. At alam natin
na dahil sa kahinaan at kasalanan ng tao, ang mga tao ay nabubuhay sa pagkabulok. Pagkabulok sa mga korupsyon, korupsyon ng buhay, korupsyon ng kaisipan, korupsyon ng pananalita, at korupsyon sa mga pagnanasa. At upang hindi bumagsak sa pagkabulok o korupsyon ng isang tao, ang Kristiyano ay tinatawagan na bigyan niya muli ng kasariwaan, isaayos muli at tulungan na makita ang kagandahan ng buhay sa pagsunod sa Diyos sa mga taong natutukso sa kabulukan ng mundong ito. Kaya nga, sabi rito ng ating Panginoong Hesukristo, ang isang Kristiyano na tinatawagang maging asin, ang panganib ay kapag nawala na siya ng lasa. At paano ba nawawala ng lasa ang asin? Kapag hindi siya natutunaw. Lilipas ang kanyang panahon at hindi niya magagawa ang layunin kung bakit siya asin. Kaya siya ay mawawalan ng lasa. Ang asin, para magbigay ng lasa at mapanatili ang kanyang lasa, ay kailangang matunaw sa kanyang sarili. Sa madaling salita, kailangan niyang mamatay, kailangan niyang mawala para bigyan ng lasa, ng kagalingan, ng lakas, at ng pananariwa ang kanyang kapwa. Ito ang misyon ng isang Kristiyano. Ito ang misyon nating lahat. At sa misyon na ito, isa ang kailangan nating gawin. Araw-araw kailangan nating matunaw sa ating mga sarili. Araw-araw kailangan nating ibigay ang ating buhay sa ating kapwa at sa ating Diyos. Ang ikalawang misyon ng Kristiyano ay nilalarawan sa pamamagitan ng ilaw. Sinabi ni Hesukristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. At ang ilaw ay katulad ng asin. Lahat ng ilaw na mayroon ng daigdig, mga kandila, mga lampara, kahit ang mga modernong ilaw na ating nakikita na nagbibigay liwanag, sa bawat sandali na sila ay nagbibigay liwanag, sila ay unti-unti ring nalulusaw, unti-unti ring nawawala ng buhay o unti-unti ring namamatay. Sa madaling salita, ang misyon ng asin at ang misyon ng ilaw ay parehas lamang. Ngunit kinakailangang kapwa sila mawala at matunaw upang magbigay lasa at magbigay ng liwanag. Napakaraming tao sa ating daigdig ang nasa dilim. Sa isang buhay na walang nakikita, kadiliman sapagkat wala silang nauunawaan. Isang buhay na hindi alam ang patutunguhan, hindi alam kung paano hahakbang sapagkat nasa dilim. Isang buhay na hindi maunawaan ang totoong kahulugan kung bakit nabubuhay. Hindi naiintindihan. Isang taong nakakulong sa kadiliman. Ang isang Kristiyano ay nagbibigay liwanag sa mga taong ito. Hindi hinuhusgahan ang kanilang kadiliman, bagkus ang kanyang liwanag ay nagtuturo ng daan palabas sa kadiliman. Kaya nga sabi rito ng ating Panginoong Hesukristo, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ang misyon ng isang Kristiyano ay tumayo sa dapat katayuan, lumugar sa dapat lugaran, upang magbigay ng liwanag sa iba. Huwag daw itago, huwag itakpan, o huwag ipagkaila ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa kay Hesukristo. At tayo ay magliliwanag. Sabi ni Hesukristo, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nilang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang na nasa langit. Ang isang ilaw
ay isang taong may mabuting gawa. Mabubuting gawa galing sa inspirasyon ng Diyos. Mabubuting gawa na may kakayahang pakawalan at palayain ang kanyang kapwa na nababalot ng dilim. Si Jesucristo ang ating sinusundan. Siya ang totoong asin na natunaw at nawalan ng buhay. Siya ang totoong liwanag na nalusaw upang tanglawan ang sangkatauhan patungo sa kaligtasan. Ang ating misyon ay maging asin at maging ilaw ng sanlibutan at ng sangkatauhan. Ibigay ang ating buhay, mamatay sa ating mga sarili upang mabigyan ng lasa at liwanag ang buhay ng ating kapwa. Ito ang ating misyon. Isang malaking regalo mula sa ating Panginoong Jesucristo. Totoo, siya ay namatay, siya ay natunaw, siya ay nalusaw, ngunit siya ay muling nabuhay. Kaya nga ang mga Kristiyano ay palagiang namamatay, katulad ng asin, ng ilaw, natutunaw at nalulusaw, ngunit hindi nawawalan ng buhay, sapagkat ang buhay ng isang Kristiyano ay nakaugnay sa muling pagkabuhay, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang isang Kristiyano ay may kakayanang maging asin at ilaw sa bawat araw ng kanyang buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.